Ang ika-266 na Papa mula kay San Pedro. Ito pala Cari ang fratelli final e sorelle, blessing niya buona sa Orbi Pasqua. et Orbi kagabi. At napalad ako na nakaatin sa blessing na yan. At ito ang bumulabog sa lahat, ang balita na siya ay pumanaw na. Ang Kamarlinggo ang na-assign para tawagin tatlong bisis ang kanyang pangalan, at ang fisherman ring ay gigibain na para maiwasan ang forgery. Ito ang bahagi sa paggiba ng fisherman ring ng Papa. At ilang mga cardinals ang magiging saksi nito. Pagkatapos, isarado na ang papal apartment. At dito, idiniklarang sede vacante. Sede vacante, walang nakaupong Papa. Pero alam nyo ba na may huling hiling ang Santo Papa na si Pope Francis, na binago niya ang tradisyon sa paglibing ng mga Papa. Bakit? Tatalakayin muna natin ito. Samahan ninyo ako. Kasi pangalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome. At kagabi inabangan ko talaga ang blessing ng Santo Papa para sa Easter Sunday, mga kapatid. At marinig ninyo yung hina ng kanyang busis. No? Marami talaga. Pero sino bang mag-akala na yun ang pala ang huling blessing ni Pope Francis? Dahil ina-announce na siya'y pumanaw na. Bukas ang katedral alas 5 dito sa Osamis, may misa. Daya, tingnan ko yung announcement, no? Para sa kay Pope Francis, ipanalangin po natin, mga kapatid. Ang tradisyon sa paglibing ng Papa ay merong ilang bahagi ng kaniyang lungon, no? Tulad dito kay Pope Emeritus Benedict. Ito, ilang bahagi ito. So ito ang napaka-traditional. Alam nyo ba na walang sahod ang Papa, walang sweldo? Pero sa kaniyang pagkamatay, merong ilang mga pirasong barya na gold na isama dito sa kaniyang kabaong. No? Ito ang tradisyon ng simbahan. Ang nakita ninyo ay sa panahon kay Pope Emeritus Benedict XVI. Ito ang paraan. Unang layer ito sa kabaong niya. And then, may ilang
layers pa yan. Tradisyon na yan noon pa, kahit sa mga hari, mga kapatid. No? Noong mga ancient times. Para kung hukayin man, ito, makita ninyo, sakay Pope Pope Benedict Emeritus. Ito na. So, ipasok yan sa ilang layer. Sa huling hiling kasi ni Pope Francis ay iisang layer lang ng kabaong ang kanyang hiling. Hindi na katulad sa tradisyon ng mga Santo Papa. At hindi siya ilibing dito. Siya ang kauna-unahang Papa na di ilibing dito kundi doon sa isang simbahan na hiniling niya. Ano yung simbahan na yan? Antayin ninyo. At sisilipin din natin, ito ilang layer na makita ninyo sa tradisyon sa paglibing ng Papa. Yan. Pero, ang huling-hiling ni Pope Francis, magiging simple lang at isang layer yung kabaong niya. Sa Basilica ni St. Maria Maggiore, doon siya magpalibing. Ating pakinggan muna ito. That his time may be drawing to a close, Pope Francis has quietly laid out his final wishes. He's prepared to leave this world and stand before God. In a move both humble and unprecedented, he has approved a simple, stripped-down funeral for himself. A pope who has always championed simplicity. Yan. Di siya nanirahan sa papal apartment, no? Doon lang talaga siya sa napaka-simple na tirahan. Even in death, would remain true to his calling. As Pope Francis lies in a hospital bed, fighting for his life against severe pneumonia in both lungs, the world watches in anxious silence, offering prayers for his recovery. Yet, as a man of deep faith, he knows that his time on this earth may be drawing to a close. With that understanding, he made a heartfelt wish. In his words, he said, "Though I know..." Eto, di ko sigurado kung ito ba talaga ang pahayag ni Pope Francis. Dahil ito daw umano ang binanggit. "That he has already given me many blessings. I ask the Lord for just one more." So, maraming blessing siyang natanggap, pero yung hiling umano niya, anong sabi niya? Ito daw ang dagdag kahilingan niya. "Look after me. Let it happen whenever you wish, but please don't make me suffer too much." Yun. Di ko sigurado talaga kung ito ba ay official talagang pahayag ni Pope Francis na please don't make me suffer too much. Sa mga nagsubaybay natin ngayon, meron ba kayong nalalaman na talagang sinabi yan ni Pope Francis? Bakit? Dahil para sa ating mga Katoliko kasi, napaka-importante ang suffering sa ating buhay. Dalawa lang kasi ang mangyari sa buhay natin. To suffer without Christ and to suffer with Christ. Kaya nga, naalala nyo sa Anima Christi? Sa Anima Christi, sinabi diyan, "Suffer me not," Anima Christi, meaning soul of Christ. May bahagi sa prayer sa soul of Christ, "Suffer me not to be separated from you." No? Dahil para sa ating mga Katoliko, mga kapatid,
Tatlong level ang suffering. Una, yung tinatawag na purgative suffering. Pangalawa, yung tinatawag na unitive suffering. Pangatlo, yung tinatawag na redemptive suffering. Kaya ayon pa sa mga santo, lalo na si St. Padre Pio, si Jean Marie Vianney, sabi nila, kung may kakayahan daw na mag-envy, magsilos itong mga anghel, magsisilo sila sa dalawang paraan na wala sila. Eucharist, ang pagkain sa ating kaluluwa, at of course, yung suffering. Kaya nga, kung tignan natin ang Colosas Kapitulo 1, versikulo 24, diyan malaman natin na napaka-importante ang suffering. Kaya, itong pahayag na ito, na hiniling daw ni Pope Francis na please, don't make me suffer too much. I don't know kung ito ba talaga galing sa kanya. Tuloy natin. Besides this, what other wishes has the Pope expressed that would set his funeral in the future, apart from traditional papal rites? Before we dive into this, let's first take a closer look at the great man. So, meron siyang mga kahilingan, no? Meron siyang kahilingan na may pagbabago at pagkaiba sa tradisyon sa paglibing ng Papa. Bakit? Nakita nyo naman yung tradisyon, ilang layer sa kabaong yon, no? Yung lungon, kabaong. Pero sa kanya, hiniling niya na simple lamang at isang layer lang. At hindi siya ilibing doon sa libingan ng mga Papa. Sa isang basilika ni St. Mary Major, doon siya magpalibing. Tuloy natin. Behind the papacy, the first pope from the Americas. Siya ang kauna-unahang Papa sa Americas, and then first Pope na gumagamit sa pangalang Francis. No? Unang Papa talaga na gumagamit sa pangalang Francis. Unang Papa na Jesuit. No? Unang Papa na Jesuit. Unang Papa na gumamit ng Francis. Pero alam nyo, malaki ang ambag niya sa simbahan para sa pagbabago. Merong kardinal na nagiging naibalik sa pagkalay dahil sa iskandalo sa simbahan. Sexual abuse. Alam nyo na yan, bago pa lang na namatay. Merong kardinal na sinampahan ng kaso dahil sa korupsyon. Alam nyo yan. At meron siyang motto proprio, Vox Estis Lux Mundi. No? Yun ang motto proprio. Isa sa mga motto proprio ni Pope Francis para sa pagbabago sa simbahan. Vox Estis Lux Mundi. Ano po yun? Ang lahat ng mga obispo sa buong mundo ay inatasan niya kung sakaling may mga kaparian sa kanilang dioceses na involved sa sexual abuse, kailangan talagang mag-report agad nito. Kung mapatunayan sa apostolic nuncio, mapatunayan ni Pope Francis na ang obispo ay walang ginagawa sa iskandalo sa pare, siya ay tatanggalin sa pagka-bishop. Yan ang motto proprio sa Vox Estis Lux Mundi, mga kapatid. No? At meron na mga pare talaga na naibalik sa pagka-lay, tinanggal sa pagka-pare, at tinanggal sa pagka-ordained minister. May isa na nabalita galing sa Diocese of Borongan, di ba? At meron pang iba na hindi na nabalita. May mga may na-excommunicate, may na ibalik sa pagkalay. Oh. So, part yan sa kaniyang pag-reform sa simbahan. Okay. At tuloy natin, mga kapatid. This is how monumental Pope Francis's papacy is.
Born Jorge Mario Bergoglio on December 17, 1936, in Buenos Aires, Argentina. He was born from a humble family. His parents were Italian immigrants seeking a better life. His father, Mario, worked tirelessly as a railway accountant. Meanwhile, his mother, Regina, devoted herself to raising their 5 children. Although he first set his sights on a career as a chemical technician, destiny had greater plans. A deeper calling pulled him toward a path of faith, leading him to the diocesan seminary of Villa Devoto. In December 1969, Bergoglio was ordained as a priest, stepping fully into the path that had long called to him. Yet his journey was not without personal struggles. Though his mother was a devout Catholic, she initially resisted his decision to join the priesthood, unable to reconcile her faith with the sacrifice it demanded of her son. But as she watched him stand at the altar on his ordination day, something within her shifted. By the end of the ceremony, she not only accepted his calling, she embraced it. Just a few years later, in 1973, Bergoglio took on the role of Jesuit Provincial of Argentina, guiding others in faith and service. In 1992, he stepped into a new chapter of his journey, becoming Archbishop and taking on the immense responsibility of guiding a diocese of over 3 million souls. At kung maalala ninyo yung balita sa Buenos Aires during sa time na siya ay Archbishop mga kapatid, naalala nyo na merong consecrated host na nakita doon sa sahig at dahil nasa sahig na at nagiging dirty na talaga, so inilagay na sa chalice. No, yung chalice nilagyan ng tubig at doon inilagay ang consecrated host at nilagay muna sa tabernakulo. Pero kinabukasan, ang nangyari, yung consecrated host na yan ay nagiging kulay dugo at nagiging laman. Kaya sa nanatili lang yon sa tabernakulo sa mahabang panahon hanggang nagdesisyon si Archbishop Bergoglio na si Pope Francis na paimbestigahan. At naimbestigahan talaga, isa sa mga nag-imbestiga yung ATS na scientist, no, na kumuha lamang ng kunting bahagi doon sa consecrated host at dinala sa New York para sa investigasyon. At di niya di talaga siya na nagsabi kung anong bahagi iyon. Basta iniimbestigahan kung ano ba talaga. At na-confirm, nalaman mga kapatid, na ang naturang dugo o na type AB. Type AB talaga ang ating Panginoong Hesus. At maliban na type AB, yung laman ay galing sa isang bahagi sa puso ng tao. Kaya yon ang dahilan kung bakit ang naturang scientist ay na-convert sa pagkakatoliko. Dahil para sa kanya, paano nangyari na ang isang ordinaryong ostia na dinadasalan at kinoconsecrate ay nagiging tunay na laman at dugo na iniimbestigahan nila. So, na-convert iyon. Tuloy natin. Then came the moment that would change not just his life, but the course of the Catholic Church. On March 13th, 2013, Hello kay Ka-Bornok Factbusters. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Factbusters PH, ha? Marami kayong matutunan dyan, mga kapatid. the world waited as white smoke billowed from the Sistine Chapel. In that historic instant, Bergoglio became Pope Francis. Siya ang naging Santo Papa, inabangan talaga ng karamihan yan, no? At nagiging Santo Papa siya.
Ako, magiging 51 na ako ngayong 25, March 25. Sa 51 years old ko, meron ng 5 papa na gumagabay sa simbahan. Mula kay St. Paul VI, St. John Paul I, St. John Paul II, Pope Benedict XVI, at itong si Pope Francis. Bale, magiging ika-6 na papa sa buhay ko kung sino man ang susunod na mapili. Pagdasal natin mga kapatid. Dahil alam nyo naman na kahit ang simbahan ay under attack. Bakit under attack? Naalala nyo yung pahayag ni Saint Paul VI noon? The smoke of Satan has entered the church. Bakit sinabi niya, the smoke of Satan has entered the church? Naputol kasi iyon sa pagtalakay natin. No? Dahil sa panahon niya, may advice ang mga cardinals noon, no? Si Cardinal Estafa, siya ang prefect sa Congregation of Signatory, Apostolic Signatory. Ibig sabihin, siya ang prefect, siya ang nasa Supreme Court sa Roman Curia, at si Cardinal Hodge. May advice sila ni St. Paul VI, mga kapatid, na iimbestigahan ang Roman Curia. Roman Curia, the core of the government of the church. Yun ang Roman Curia. Imbestigahan dahil may nakapasok na miyembro ng tinatawag na Freemasonry. Kaya, siguro narinig niyo na yan mga kapatid. Itinuturo ni Pope Paul VI noon, St. Paul VI, si Archbishop at naging Cardinal, si Edward Cardinal Gagnion, na mag-imbestiga sa Roman Curia. At hanggang ngayon, buhay pa ang kasama niya na si Father Charles Moore, na alam talaga sa buong resulta sa investigasyon. Inimbestigahan yan ni Edward Cardinal Gagnion sa loob ng mahigit 3 taon. At ayon pa kay Father Charles Moore, may pagkakataon pa na ang Rome ni Cardinal Gagnion ay niransak doon sa Vatican at ninakaw ang ilang mga dokumento. At ayon kay Father Charles Moore, na batay sa investigasyon, 2 sa Roman Curia ang positive na nagiging miyembro sa Freemasonry. Ang isa ay napakataas ang posisyon at nagiging kandidato pa sa pagka-Santo Papa. Sino yan? Pinangalanan nila sa report na si Cardinal Sebastian Baguio. Siya ang prefect sa Congregation of Bishops. Siya ang responsable sa pagtuturo ng iba't ibang mga obispo. Kaya nga, ayon kay Father Charles Moore, di kayo magtaka kung bakit may mga obispo na wala nang paniniwala kaugnay sa exorcism dahil mga pinili niya karamihan, mga modernist bishop sa simbahan. So, ngayon, ipinasa na ni Cardinal Gagnion yung kaniyang report kay St. Paul VI ayon kay Father Charles Moore.
Ano ang resulta? Sabi daw ni Pope Paul VI, nahayaan niya na yung susunod na Papa susunod na Papa, sandali, ano yan? Provindel, nagbibinta po ba kayo ng religious items? Sa ngayon wala pa. Ang susunod na Papa ang mag-aksyon sa naturang report. Pero naglabas siya ng pahayag, si Pope Paul VI. Naglabas siya ng pahayag na the smoke of Satan has entered in the church. Namatay si Pope Paul VI. Dinaaksyonan ang report ni Cardinal Gagnon. Pumalit sa kanya si Blessed ngayon, Blessed John Paul I. Yung tinatawag na the Smiling Pope. At hiniling ni, dahil sa eleksyon na yan, alam nyo, sa eleksyon na yan, ang player sa eleksyon, maliban ni Pope John Paul I, ay sila si Cardinal Giuseppe Sere. Napaka-traditional yan. Cardinal Giuseppe Sere. Si Cardinal Binili. Napaka-talino, traditional yan. At nagkunwari daw traditional itong si Cardinal Baguio, Sebastian Baguio. Kasali siya. No? Kung makita ninyo yung eleksyon ni Pope Paul VI sa movie, sa palabas mga kapatid, binanggit sa eleksyon si Cardinal Sebastian Baguio, Cardinal Binelli, Cardinal Giuseppe, hanggang napili yung Smiling Pope John Paul I. Ngayon, sa pag-upo ni Pope John Paul I, hiniling niya kay Cardinal Binelli na siya ay magiging Secretary of State sa Vatican. Secretary of State sa Vatican. Ngayon, may kondisyon si Cardinal Binelli. Tatanggapin niya ang pagiging Secretary of State sa Vatican provided natanggalin sa Roman Curia itong si Sebastian Baguio na sinabi pa niya, basahin mo muna yung report sa 3 taon, mahigit 3 taong investigasyon ni Cardinal Gagnon. So, malaking posibilidad ayon kay Father Charles Moore na binasa talaga yan ng Papa. Dahil sa advice ni Cardinal Binelli, sabi ni Pope John Paul I, saan natin siya ilagay? Ang advice ni Cardinal Binelli, ilagay siya doon sa Venice. Maalala nyo, etong si Pope John Paul I, sa Venice yan galing. Bakit sa Venice? Dahil meron siyang solid na tinatawag na Curia doon sa Venice para mabantayan siya sa kanyang mga kilos. Yun ang advice. Kaya pinatawag si Cardinal Sebastian Baguio ni Pope Paul VI, Pope John Paul I para kausapin. Sa umaga, hindi nakausap dahil busy. Alas 8 ng gabi, ika-32 na araw sa kanyang pagkapapa. Ika-32 na araw. Kinausap niya alas 8 ng gabi. Nasa aklat yan ni ni Father Charles Moore. Yung murder in 33rd degree. No, na aklat. Kinausap ni Pope John Paul I si Cardinal Sebastian Baguio at sinabi na ilipat siya doon sa Venice.
Alam nyo, galit na galit umano si Cardinal Baguio. Ayaw niyang magpalipat. At napakalakas umano ang sigaw nito doon sa habang kinausap ng Papa na gustong ilipat. At ayon kay Father Charles Moore, marinig kahit sa mga Swiss Guard sa labas ang galit ni Sebastian Cardinal Baguio. At kinagabihan, pagkatapos lumabas, kinaumagahan pala, ika-33 na araw sa pagkapapa ni Blessed John Paul I, yon, nakita siyang patay dahil sa heart attack. Dahil sa heart attack. Yun ang background, mga kapatid. So, pumalit sa kanya si Cardinal Wojtyła sa Pulan at naging Pope John Paul II. Ngayon, ibinigay ni Cardinal Gagnion, Edward Gagnion, yung report na resulta sa investigasyon ng mahigit 3 taon kung sino yung tinatawag na Freemason sa loob ng Curia. At sinabi pa ni Cardinal Gagnion na may plano sila na i-assassinate ka. Pero di daw umano pinaniniwalaan ang report na yon ni Pope John Paul II, lalo na yung sinabing may planong i-assassinate siya. Kaya si Cardinal Gagnion na nag-imbestiga dahil di siya pinaniwalaan, nag-resign siya. At si Father Charles Moore ang mismong nagdala sa kanyang resignation letter. At siya ay umalis sa Vatican at pumunta doon sa Colombia, kung saan nagbigay ng mga seminars. Ang nangyari, diba, may assassination attempt talaga na nangyari Mayo 13, no? Kay St. John Paul II at na ICU siya. Nang siya nagkamalay na, sabi ni Father Charles Moore, ang unang pahayag daw ni St. John Paul II, find Cardinal Gagnion. Kaya pinabalik nila si Cardinal Gagnion. Yun ang istorya, mga kapatid. Bahagi lang yan, no? So, ngayon, CD vacante tayo. Pero pakinggan muna natin itong background na ito sa kay Pope Francis, mga kapatid. Shepherd of over 1 billion Catholics. Under Pope Francis, the Catholic Church has embraced a powerful calling to be a church for the poor. With humility and conviction, he has led a transformation, turning faith into action. To him, the church is not just a place of worship. It is a sanctuary for the forgotten, a voice for the voiceless, and a beacon of hope for those who have none. With unwavering faith and a heart devoted to service, Pope Francis has led the Catholic Church into a new era, one of renewal, compassion, and deeper connection. But as all journeys must one day reach their final chapter, a question lingers in the minds of many. What will happen when his time on this earth comes to an end? When Pope Francis takes his final breath, a centuries-old ritual will begin, one steeped in tradition and Ayan ang tradisyon talaga, no? Kung siya ay pumanaw na, una, ito ang mangyari talaga at nangyari na. carried out with solemn precision. The weight of responsibility will fall upon the Camerlengo, the Vatican official tasked with confirming the Pope's passing. This role now belongs to Irish-born Cardinal Kevin Farrell. In a moment both intimate and historic,
the Camerlengo will enter the Pope's private chapel, standing before his still form. Following tradition, he will call out the pontiff's name 3 times, listening in silence for a response that will never come. Then, in a solemn and symbolic act, he will take the papal signet ring, the symbol of the Pope's authority, and deface or destroy it, marking the official end of his reign. With that, the doors to the papal apartments will be sealed, and the Church will turn its gaze to the future, preparing for the choosing of the new leader. The College of Cardinals, the most senior officials of the Church, is notified, and soon, the Vatican delivers the solemn news to the world. With his death, the ancient tradition of Novendiales begins, a sacred 9-day period of mourning filled with prayers, masses, and ceremonies. Sandali muna. Okay. Nabasa ko itong tanong ni Kaborno Fakbusters PH. May tanong ako, bro. Di ba Jubilee year ngayon at isa sa mga requirements to get the plenary indulgence is to pray for the intentions of Pope. Paano na ngayon dahil naka-CD vacante ngayon? Oh. Okay. Yes. No? Dahil may pagbabago talaga kapatid, no? Kahit na sa pagbabago, 'di ba, pag magmisa tandaan natin banggitin yung pangalan ng Papa pag magmisa. Pero ngayon napatay na ang Santo Papa, di na yan pwedeng banggitin pa. May dalawang ritual sa pagmimisa na una, ang ritual sasabihin ng pare o obispo na magmisa, be pleased to grant her peace, to guard, unite, and govern her. Yung tinutukoy ang simbahan throughout the whole world, together with ang pangalan ng bishop, our bishop, and all those. So, unang bahagi yan sa prayer. So, di nakasali ang Papa. No, di nakasali ang Papa. Pangalawang bahagi sa formula of prayer, remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with pangalan ng bishop. Wala na ang Papa. And all the clergy. Pangatlong ritual ay be pleased to confirm in faith the charity, your pilgrim church on earth with pangalan ng bishop, our bishop, the order of bishops, all the clergy. Di nakasali ang Papa sa prayer ng simbahan, mga kapatid. At sa tanong ni Kabornok, kaya ang tanong, di ba intensyon ng Santo Papa isa sa mga plenary indulgence? Pwedeng magbago. Anong magbago? Ang i-prayer natin na makapili sa gabay ng Espiritu Santo na successor. Makapili ang College of Cardinals sa gabay ng Espiritu Santo na tamang successor kapalit sa pumanaw na Papa. No. Yun po pwedeng gawin natin, no? Dahil ipalit natin sa intentions of the Holy Fathers dahil bakante ngayon, CD bakante. So, ibig sabihin yung prayer natin may taglay na tinatawag na plenary indulgence. Ipanalangin natin na ang College of Cardinals makapili talaga ng magaling na successor sa pumanaw na Papa. Oh, okay.
Ah, tuloy muna natin, ha? Tuloy muna natin. Ceremonies honoring his life and legacy. As is customary, Italy is expected to declare a national period of mourning. Yan ang mangyari. Ito ang kaniyang huling hiling. During these days of sorrow and remembrance, Pope Francis's body will be carefully prepared for public viewing in St. Peter's Basilica. Dressed in full papal vestments, he will rest beneath the grandeur of Michelangelo's dome, as streams of mourners will arrive to pay their final respects. Throughout history, popes have lain in state on an elevated platform called a catafalque, but Pope Francis, true to his humble nature, has chosen a simpler farewell. His body will rest in an open coffin, without the grandeur of past papal funerals, reflecting the humility that defined his life. This isn't the only tradition Pope Francis will set aside. For centuries, most popes have been laid to rest in the Vatican grottos beneath St. Peter's Basilica. Yan. Yun talaga ang tradisyon, no? Sa karamihang papa, doon sa grotto, ilalim yan sa altar ng Basilica ni San Pedro. But Pope Francis, ever guided by At yung ilalim ng Basilica, nandun din ang mga buto ni San Pedro. No? Mga buto ni San Pedro. At alam niyo ba mga kapatid, bigyan ko kayo ng background. Sa piyesta ni Saint Agnes, dahil ang pangalang Saint Agnes ay galing sa Latin Agnos, may tradisyon ang simbahan na ginagawa sa piyesta ni Saint Agnes. Yung tupa, no, yung tupa ay i-offer yan sa Santo Papa at i-bless yan ng Santo Papa. Mga monk na madre ang magdala niyan. And then, palakihin yan ng mga madre. Oh, palakihin nila yan sa monastery, yung tupa, sa piyesta ni Saint Agnes. Pagkatapos, yung mga balahibo ng tupa, ay meron silang gawin. Yung nakita niyo yung isuot ng mga archbishop, dito, galing yan sa balahibo ng tupa. Bali, pag lumaki ng tupa, kunin nila yung balahibo at gawin nila yung para kasuotan sa archbishop at 12. At ilagay nila yan doon sa libingan ni San Pedro. At pag may maturo na archbishop doon, magkuha ng ganyan para isuot sa archbishop. Okay, tuloy natin. his own path, has chosen differently. He has expressed his wish to be buried in Santa Maria Maggiore, a church he visited often and held close to his heart. If his request is honored, he will be the first pope in over a century to be laid to rest outside the Vatican. In yet another Sandali, may nabasa tayo dito. Raymond Gulani, possible po ba na conservative at strict na papalit sa Pope? Ay, dalangin natin, kilos ng banal na Espiritu Santo, ng Espiritu, no? Dahil, kung maalala nyo, napaka-conservative at napakatalino. Sila si Cardinal Binele at Cardinal Giuseppe Sere. Pero, kahit sila'y mga kandidato sa pagka-Santo Papa, napili noon ay si Cardinal Luciani na kumuha sa pangalan, buti na lang di napili si Cardinal Sebastian Baguio na ayon sa report ay isang kaanib ng Freemasonry, no? So, si Cardinal Luciani na kumuha sa ngalan at nagdala sa pangalang Pope John Paul, Blessed Pope John Paul I. So, panalangin natin mga kapatid. Okay. Kung sino man ang karapat-dapat na
magiging servant of all servants sa simbahan. Okay, tuloy natin. Break from tradition, Pope Francis has requested a simple wooden coffin with a zinc lining, foregoing the customary three-layered burial of cypress, lead, and oak. Oh, 3-layer, no? 3-layer. Tulad sa pinakita natin sa inyo mga kapatid, pero sa kanya, ang gusto niya, single. O, sandali ha. Ito. Oh. Ang kay Pope Francis, Pope Benedict XVI, no, Emeritus. Ito, 3 years talaga. Yan, ito ang bahagi sa tradisyon na makita ninyo mga kapatid. Yan. Ang tradisyon, no? And then ito ang sunod na layer, no? Ipasok diyan, yun ang tradisyon. At doon sa grotto, sa ilalim ng altar ng Basilica ni San Pedro, doon kadalasan ilibing. Pero iba ang sa kanya. Bakit? Roughly 2 to 3 weeks after the funeral, the College of Cardinals will convene in the Sistine Chapel for the sacred process of electing a new pope, an event known as a magpalibing siya doon sa Basilica of St. Mary Major. A sacred 9-day period of mourning filled with prayers, masses, and ceremonies honoring his life and legacy. As is customary, Italy is expected to declare a national period of mourning. During these days of sorrow and remembrance, Pope Francis's body will be carefully prepared for public viewing in St. Peter's Basilica. Dressed in full papal vestments, he will rest beneath the grandeur of Michelangelo's dome, as streams of mourners will arrive to pay their final respects. Throughout history, popes have lain in state on an elevated platform called a catafalque, but Pope Francis, true to his humble nature, has chosen a simpler farewell. His body will rest in an open coffin, without the grandeur of past papal funerals, reflecting the humility that defined his life. This isn't the only tradition Pope Francis will set aside. For centuries, most popes have been laid to rest in the Vatican grottos beneath St. Peter's Basilica, but Pope Francis, ever guided by his own path, has chosen differently. He has expressed his wish to be buried in Santa Maria Maggiore, Ayun, Santa Maria Maggiore, doon siya magpalibing. a church he visited often and held close to his heart. If his request is honored, he will be the first pope in over a century to be laid to rest outside the Vatican. In yet another break from tradition, Pope Francis has requested a simple wooden coffin with a zinc lining, foregoing the customary 3-layered burial of cypress, lead, and oak. Roughly 2 to 3 weeks after the funeral, the College of Cardinals will convene in the Sistine Chapel for the sacred process of electing a new pope, an event known as a conclave. Only cardinals under the age of 80 are eligible to vote, casting their secret ballots into a chalice placed upon the altar. Alam niyo ba na kahit cardinal na excommunicated, basta nasa 80 years old, pwede siyang makabuto pa? This exclusive assembly of cardinals is often called the world's most powerful electorate, and for good reason. Imagine this: just over 100 men bound by faith and tradition carry the immense responsibility of selecting the next spiritual leader for billions of Catholics worldwide. Unlike political elections, where candidates face intense public scrutiny,
the papal selection unfolds behind closed doors, steeped in secrecy. Most cardinals enter the conclave knowing little about the potential successors. A two-thirds majority is required for a candidate to be declared the new leader of the Catholic Church. If no clear winner emerges, multiple rounds of voting take place. All eyes will turn to the Vatican as smoke billows from the chimney above the Sistine Chapel. If the smoke is black, the cardinals have not yet reached a decision. But when white smoke appears, a new chapter in church history has begun. The Catholic Church has a new leader. Yet the new pope may not come only through Pope Francis's passing. He has openly considered another path: resignation, should his health prevent him from fulfilling his sacred duties. As uncertainty looms over the Vatican, one thing is clear: whether through resignation or something more final, the legacy of Pope Francis is approaching its defining chapter, and with it, the future of the Church may be about to change forever. However, no matter what lies ahead for the Pope, we can find peace in a deeper truth. Earthly rest is not the final chapter of our story. It is merely the beginning of something far greater. The promise of resurrection is at the heart of Christian belief, as Romans chapter 8 verse 11 reminds us. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Tandaan natin mga kapatid, no? Tandaan natin ito. Ito talaga ang reality. Yung tinatawag na eschatology sa teaching ng simbahang Katoliko. Ano yung eschatology? The four last things, na ang tao ay mamatay at sa kanyang kamatayan haharap sa tinatawag na particular judgment. And then, dalawa ang patunguhan, langit o impyerno. Baka sasabihin, bakit hindi kasali sa eschatology ang purgatory? Dahil four last things kasi ang eschatology. Ang impyerno ay temporal, ang purgatorio ay temporal punishment. Kaya alalahan at tandaan natin yung sinabi ni Saint Dominic Savio, napakaganda para sa atin na mga sumusubaybay ngayon. If we do not become saints, anong sabi niya? If we do not become saints, we have wasted our time on earth. Ulitin ko ha, ano ang sabi ni Saint Dominic Savio? If we do not become saints, we have wasted our time on earth. Kaya sa mga seminars, mga kapatid, paulit-ulit ko itong sinabi sa mga kapatid nating mga laiko, sa mga kaparian, na habang nasa mundo tayo, nandito pa tayo sa ibabaw sa mundong ito, di natin kalimutan na mag-ambisyon ng mas mataas na ambisyon sa buhay na ito. At ano yung ambisyon na dapat meron tayo? Ang ambisyon na magiging banal. Dahil kung yon ang ating ambisyon, sigurado talagang ibigay yan sa Diyos dahil nagiging kaisa sa kanyang ambisyon para sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 16, magpakabanal kayo dahil ang Diyos ay banal. Ito ang kaganapan ng ina-announce na ng Vatican, ang pagkamatay ni Pope Francis. Marinig ninyo ang tinig ng kampana. Dito.
Ang tinig ng kampana ay hudyan na ang Papa ay sumakabilang buhay na. Kung inaabangan niyo kagabi ang final ang blessing sa Easter blessing ni Pope Francis, pakaswerte natin na sa huling blessing niya ay inabangan natin. Dahil ang blessing ng Papa ay nagbibigay din ng tinawag na plenary indulgence. At plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Hilingin natin yan sa morning prayer natin. Lord, I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. Yun ang sinabi ni Ka Bornok na isa sa mga conditions. Ipanalangin natin ang intentions sa Holy Father. Pero ngayon na si bakante, wala tayong Papa, so ang ipanalangin natin na College of Cardinals pagkatapos sa paglibing ng Santo Papa, magsagawa sila ng conclave. Sana sa gabay ng banal na Espiritu ay makapili sila na kaaya-aya at karapat-dapat na mamuno bilang servant of all servants sa ating simbahan. Ipanalangin po natin yan, mga kapatid. Ang tunog ng kampana ay hudyat na pumanaw na ang Papa. Ipanalangin po natin si Pope Francis. Alam niyo naman ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, sino man na binigyan ng malaking obligasyon ay sisingilin din ng malaki. Yun ang makita ninyo at marinig sa isinagawa na doon sa Vatican, no? Matapos ipinaalam na pumanaw na si Pope Francis. Panalangin po natin yan, mga kapatid, lalo na ang kaniyang kaluluwa. No? Okay? So, silipin muna natin ang ating mga kapatid na pumasok ngayon. Okay, ito. So, sa lahat ng mga kapatid, sabi ni Rinaldo Gulani, aaminin ko po na gimbal po ako sa balitang ito. Subalit, salamat sa Diyos at kinupkup na ng ating Diyos, Ama, si Pope Francis, ang pinuno ng Iglesia Katolika. Sabi din ni Romeo Aguirre,
May you rest in peace, Pope Francis. We love you and we pray for you. Si Ketons TV, what if Cardinal Sara tapos gawin niyang ordinary ang TLM tapos extraordinary ang Novus Ordo? Oh, paano magiging extraordinary ang Novus Ordo? Oh. Si rest in peace, Pope Francis. Okay. Sa mga, si Priest Johan, hello. Ako po si Tuto. Pa-shout out po, please. Sige. Ilagay mo kung saan ka nakatira, kapatid. So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Panalangin po natin. No? Itong pagpanaw ni Pope Francis. No? At panalangin din natin na sana ang College of Cardinals makapili sila na karapat-dapat mamuno sa simbahan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at ulitin ko na sa aking 51 years old, magiging 51 years old na ako ngayong April 25. Uy, si Pastor Kibuloy pala, birthday din niya April 25, ano? So magiging 51 years old na ako. And I have lived as a Catholic under the watchful care of the 5 Supreme Pontiffs, Saint Paul VI, Blessed John Paul I, Saint John Paul II, Pope Benedict XVI, at Pope Francis. So magiging ika-6 kung sino man ang mapili kapalit sa kanya. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Panalangin po natin ang simbahan, ang College of Cardinals, at ang kaluluwa ni Pope Francis.